Hello mga ka-farmlat, muli ito si Jem at isa na namang property ang ipapakita ko sa inyo na siguradong magugustuhan po ninyo ito mga ka-farmlat. At ito, nakikita nyo, ayan yung gate, yung papasok dito sa property na ito. Then, bago tayo magpatuloy para po dun sa mga bago namin viewers, huwag niyo po sanang kalimutan mag-subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga latest videos po namin. Ayan mga ka-farmlat, ito yung right of way. Simula dun sa gate hanggang ito yung papasok dito sa property. Sakop pa rin po ito ng property, Then, nakikita nyo naman mga ka-farmlat, maraming mga tanim dito katulad ng nyog, mangga, at marami pa pong ibang mga nakatanim dito. Then may mga punong kahoy. At dyan po magi-start yung property. Bali ang itsura po kasi ng property na to from dyan sa may kahoy na yan hanggang dun po. Yan, padiretso po siya. Then bababa ako maya-maya para ipakita sa inyo. Then ito po, pwede rin kayong magtayo dito ng inyong mga kubo-kubo. Then malamig po ang simoy ng hangin dito at nakaka-relax. Talagang malayo po sa gulo or malayo po ito sa mga may ingay. Kung gusto po ninyo ng katahimikan, tamang-tama po ang lugar po na ito para sa inyo mga ka-farmlat. Hanggang doon pa po yan mga ka-farmlat. Ayan, tignan nyo lang po at lalakarin ko para sa inyo at makita po ninyo yung itsura ng lupa. Ayan, eto mga ka-farmlat yung isa pang daanan papunta doon. Ayan ginawa po nilang hagdan ito. Then, yan. Ang itsura ng lupa nito, yung pagka-slope niya mga ka-farmlat, hindi po siya nakakahingal. Kayang-kaya po ninyong lakarin. Yan. Tignan nyo kung gaano po kaganda ang farm po na ito. Mamaya ipapakita ko rin sa inyo mga ka-farmlat yung swimming pool na dito sa loob ng property na ito. Then mamaya yung source naman ng tubig nila, ipapakita ko rin po sa inyo mamaya-maya. Tapusin nyo lamang po ang video ito mga ka-farmlat para malaman po ninyo yung itsura nito. Ngayon mga ka-farmlat, uulitin ko lang po, yung nakatanim po dito na coconut trees, 80 pieces po na coconut trees. Then 300 pieces po na puno ng mahogany. Yan, so ito po, nakikita nyo naman po yung ganda nitong area nito. May slope, may patag po. Mamaya ipapakita ko nga po sa inyo yung swimming pool. At ito mga ka-farmlat, yung sinasabi ko sa inyo na source ng tubig nila. Ito po ay bukal. Malinis po ito. Dito rin sila kumukuha ng pang-inom. Ayan, nakikita po ninyo. So, ayan po mga ka-farmlat, napakalinis po ng tubig po na yan para dyan sila kumuha ng tubig. Tapos ito po yung paligid, mga ka-farmlat. At honest tayo dito, from National Highway hanggang dito, papasok dito sa barangay road na ito, hanggang dito sa may property, ang estimated po siguro nasa 500 meters yung papasok. Then, rough road po ito mga ka-farmlat. Mamaya ipapakita ko rin sa inyo yung rough road sa dulo po ng video kung anong klaseng pagka-rough road dito. Kaya ang ina-advise ko po sa inyo mga ka-farmlat at ang dalhin po ninyong sasakyan dito is 4x4 para hindi po kayo mabalahaw o iwas po sa mga disgrasya. Pag kotse po mga ka-farmlat ang dinala po ninyo, baka po mabalahaw kayo at magkaroon ng problema ang inyong mga sasakyan. At wag niyo po sana akong mapagkamalian mga ka-farmlat, concern lang po ako sa inyo. Ngayon kung interesado kayo dito sa property na ito, yun po ang dalin po ninyong sasakyan. Hindi ko po minamalit ang sino man, gusto ko lamang pong maging honest sa inyo. Baka kasi mamaya nagustuhan nyo to, tapos nakakotse kayo, hindi ko nasabi yung totoo na dadaanan ninyo. Pagdating nyo dito magagalit po kayo sa akin. So dito pa lang sa video na to, sinasabi ko na po sa inyo yung totoo, rough road, 4x4 ang dalhin po ninyo. At ito mga ka-farmlat yung sinasabi ko sa inyong swimming pool, wala lang po kasi siyang ngayong tubig dahil lilinisin po ito ngayon. Ayan po, ang laki po niyang swimming pool na yan, 5 to 6 feet po ang lalim ng pool na yan. Tapos yung sa kabila naman po, yung kiddie pool. Meron pong kiddie pool din po dito. Ito yung katabi niya. Then,
Ayan po, pasensya na po kayo mga ka-farmland na timingan ko kasi na maglilinis sila ngayon kaya walang tubig yung swimming pool na to. Then meron din po ditong fish pond mga ka-farmland. Maganda po yung fish pond nila dito. Yung mga tilapia nila dito is malalaki na po. Ngayon mga ka-farmland, pag-usapan na po natin kung ilan ang total area nito is 2.6 hectares sa halagang 800 pesos po per square meter. Ngayon, kung gusto po ninyo maipag-negotiate, makikipag-usap po tayo sa may-ari. Kayo na pong bahalang maipag-usap. Then ang kasama po nitong package dito sa property na ito, meron pong bahay na second floor, ang taas. Then yun nga po, swimming pool, isang kiddie pool, tapos 5 po yung cottage nito. Yun, meron pong fish pond dito. Kasama rin po sa package mga ka-farmland yung 4x4 na sasakyan po nila. So papasok yung gagamitin po yung sasakyan na yun, papasok po dito sa area na ito. Yun, at of course yung water po dito, yung kaninang pinakita ko sa inyo, yun ang magiging source ng inyong tubig, pati na rin po sa swimming pool. Ngayon mga ka-farmland, pwede po ninyong lagyan ito ng iba pang mga cottage. Bago ko po makalimutan, yung property po na ito is TCT title po ito mga ka-farmland. So pagdating sa documents, wala na po kayong po problemahin. Pwede na pong isalin sa inyong pangalan once na binili po ninyo itong property na ito. At ito mga ka-farmland, yung fish pond po nila. Ayan, ang dami pong isda na po dyan, lalo na po yung tilapia. So pwede po kayo dito na gumawa pa ng adventure camp, camping site, or dagdagan nyo pa yung mga pwedeng pumunta dito or magiging customer po ninyo balang araw. At ito mga ka-farmland, yung sinasabi ko sa inyo na daanan papunta dito sa property na ito. Rough road po, putik, nakikita po ninyo. Kaya ang lagi kong ina-advise sa inyo, 4x4 po ang dalin po ninyo. Kasi itong area po na ito mga ka-farmland, marami nang naka-position dito. So once na nasemento po itong lugar na ito, ay lalo pong tataas ang value ng lupa dito. At napakaganda dito mga ka-farmland kasi madalas po kasi dito magkaroon ng fog. Ngayon mga ka-farmland, tumawag lamang po kayo sa mga numerong naka-flash dyan sa inyong mga screen at mag-set lang po tayo ng tripping. Maraming salamat po sa inyo. Have a nice day.